Isa ang pagboto sa pagpapakita ng demokrasya sa ating bansa na makapili tayo ng mga susunod na mamumuno sa ating komunidad. Kaya naman, isang paalala ngayong paparating na eleksyon na isang boto lamang ang binibitbit ng kada rehistradong botante at hindi ito pwedeng dumoble dahil may kaakibat itong kaparusahan. Ano nga ba ang kahaharapin ng isang tao kung sakaling ito ay mag-double voting? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Karapatan ng isang mamamayang Pilipino at lagpas sa 18 ang edad ang pagboto tuwing halalan. Ito ay nakaangkla sa Article 5 ng ating 1987 Constitution na pagpapakita ng demokrasya sa bansa na makapamili ng susunod na mga mamumuno. Bawat isang rehistradong Pilipino ay bitbit ang tanging isang boto para sa mga taong nais nilang iluklok sa pwesto. At para sa magtatangkang dumoble ng boto ngayong paparating na eleksyon, ay mahigit itong ipinagbabawal sa batas. Nakalagay sa Omnibus Election Code, partikular na sa Article 22 at Section 261 o mga prohibited acts ngayong election season na ipinagbabawal sa isang tao ang pagboto ng higit sa isang beses. Kabilang na rin dito ang mga taong hindi rehistradong botante na bumoto sa eleksyon at ang pag-substitute sa isang botante kahit may pahintulot man ito o wala. Ang mapatutunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa parusa na nakaayon sa Section 264 ng naturang batas. Maaaring makulong ang lalabag sa hindi bababa ng 1 taon at hindi lalagpas ng 6 na taon. Maaari rin silang mawalan ng kakayahang tumakbo sa posisyon at matanggalan ng karapatang makaboto sa mga susunod na halalan. Kung isa namang political party ang lumabag, ay maaari rin silang magbayad ng multang hindi bababa ng 10,000 piso. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!